watching ETVN Philippines. Natatakot na ba kayo? Unti-unti na lumalapit ang gera bukas makalawa na dito sa bansang Pilipinas. Nangyayari na kung ano yung sinasabi ng Our Lady of Fatima. So, isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayong araw dito sa Cutting News! Grabe ko, napakaseryoso mo doon. Good morning! Kinabahan ako doon. Nag-set ako sa kasi syempre, parang gera na eh. Pero sana naman wag mangyari. Pero i-acknowledge muna natin kung sino yung mga kasama natin dito sa studio. First and foremost, ipakilala muna natin yung ating co-host for this day, Sister Maymay from Singles for Yeah! And also, kasama din natin ulit dito sa ating mga pag-uusapan ang galing sa Order of the Augustinian Discalced. Yes! English na bro! Ay, ito, yan. Kung saan mo lusot? Kasama din natin ang mga representatives natin galing sa Santuario de San Jose. Of course, may mga kasama ulit tayo dito galing sa Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao, and Diocese of Novaliches. And pinapasalamatan din natin na kasama natin ngayon para sa hapong ito to give more nourishment sa ating mga pag-uusapan. Siyempre yung ating regular resource person, si Brother Caloy Palad. Of course, no other than. Kasama naman natin ngayon si Sir Rick Saludo, Programming Lead sa ETVN and also a columnist sa Manila Times Radio Section. So, pag-usapan muna natin yung mga apparitions na nangyayari. Actually, hindi naman nangyayari siya noon, pero until now, meron din naman. So, do you have any views on that? Itong mga makikita niyong visual natin dito sa ating video, kita niyo itong mapang ito na ipapasok natin sa video. Yan ang mapa na inilabas ng National Geographic. Ito ay magazine kilala. Meron silang cover story. Mary, the most powerful woman. Bakit most powerful woman? Kasi sa kanyang mga pagpapakita, kung ano ang binunsod niya sa mundo. Ito nga yung mapa ng mga apparition niya sa mundo. Bawat tuldok doon sa mapang nakikita nyo ngayon. Yan ay apparition ng Mahal na Birhen na naiulat o naaprubahan ng mga obispo o kaya naaprubahan ng Vatican. At gayon din, merong isa pa siyang mapa para makita. Doon lang sa Europa, napakarami na. No? At tuloy-tuloy ang pagpapakita ng Mahal na Birhen. Gayon din ang ating Panginoon, paminsan-minsan, at saka ang ibang mga santo. Pero lalo na sa lahat, ang Mahal na Birhen. Kasi talagang ibig niyang gisingin tayo, gisingin ang ating mundo sa ating mga maling gawi na baka magdulot sa atin. Nito ngang mga ligali, gaya ng digba. Nangyayari na ngayon actually. At ito ay banta sa atin, no? Banta sa atin. At yan ang hamon sa atin. Ano ba ang gagawin ng tao dito sa mga bantang ito? Ngayon, matanong ko nga, sino ba rito nakarinig na ng tungkol sa Fatima? No? Ikaw, sige. Wala, meron. O sige, anong alam niyo tungkol doon? Anong narinig niyo? Sige. I'll share. Nung student ako, I was looking for a movie to watch. Tapos I found the Our Lady of Fatima movie. And then it's like the whole story of it. And then it's during the war, which is very timely sa atin ngayon. And during that war, Our Lady appeared to 3 children in Portugal, in Fatima. And the story is very long, but she appeared multiple times every 13th of each month. And then each apparition has a special message. So yun, 3 bata. Okay. At 2 sa batang yan, santo na yan. No? Yung isa, Saint Jacinta Marto. Nung nagpakita ang Mahal na Birhen sa kanya, 6 years old lang siya, going on 7. Tapos, Saint Francisco Marto, naging santo na rin. Kapatid siya ni Jacinta at siya ay
8 years old going on 9. Tapos yung pinakamatanda sa kanila na nabuhay hanggang 2005 ay si Lucia dos Santos. Siya ay 9 years old noon, going on 10. Tapos nabuhay siya hanggang 2005. So talagang maedad na. At sa kanya nanggaling maraming mga kwento at pahayag ng Fatima. No, so sa Portugal yan, ang taon ay 1917. Kaya nung 2017, nagdiwang ng 100 years. 1917 yan, sabi mo nga, 6 na beses nagpakita, buwan-buwan, at every 13th of the month. No? Naiba lang yan nung August. Anong nangyari nung August? Eh, nung July, lumabas nga itong mga sekreto, yung secrets. Tapos, Magchichismisan ko tayo. Sekreto pala. sa pelikula. Sabi, July 13, nagpahayag ng 3 sekreto ang Mahal na Birhen. Tapos nung August 13, kinidnap yung mga bata. Kinidnap ng isang opisyal para ipabunyag sa kanila yung secrets. Hindi nila inilabas kahit na pinagbantaan sila. Tapos sila ay sinagip ng mga taong bayan hanggang nakapagpakita uli ang Mahal na Birhen noong August. Kaya lang August 19 na. Na-delay ng konti. Na-delay. Dahil nga, kinidnap eh. Tapos nagpatuloy ulit sa September, October, no? At yung October nga, doon siya nagmilagro ang Mahal na Birhen. Pinasayaw ang araw. Nandun yan sa pelikula, no? So yan. Ano pa mga naguganitahan niyo sa Fatima? So, Sir Rick, dagdag ko lang po, no? Sige. Hindi na po naiiba yung pag-aparisyon. Kahit mismo sa Biblia, na may nangyayari na pong event sa Bible, na may nag-a-apparition. Basahin mo nga kapatid na si Johanna. Lucas 1:26 hanggang 28. Kasi apparition, meron na pala sa Biblia. Basa nga kapatid. Anong verse? Lucas 1:26 hanggang 28. 6 hanggang 28. So, ito po ang nasusulat. Nung 6 months na buntis si Elizabeth, pinadala ng Diyos si Anghel Gabriel sa bayan ng Nazareth, sa Galilee. May dala siyang mensahe para sa Birheng Maria na nakatakdang ikasal kay Joseph, isang lalaki na kabilang sa lahi ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at saka sinabi, Maria, sobrang pinagpala ka, kasama mo ang Panginoon. So tama yung sinabi ni Sis May, no? Kada apparition may message si Mama Mary. So yung apparition, even sa Bible, nakita na rin na kada apparition may mga mensaheng sinasabi, hindi lang para sa Biblia, kundi para sa ating lahat na nabubuhay sa mundo. So hindi na bago. Nabasa sa Biblia, kapatid. Nabanggit sa Biblia. Nabasa. So, legit talaga. Legit ang apparition. Legit na apparition. Nabasa. Pero may tanong lang po, Brother Rick. Ang alam ko itong tatlong tong magpipinsan po sila, di ba? Tama po ba ako? Tapos ang huling namatay si yung dalawang magkapatid, tapos pinsan nila si Lucia. Lucia, oo. Ang magandang kwento nito, yung dalawang magkapatid, matagal yung ibig gawing santo pero ayaw ng simbahan kasi masyado silang bata. At ang pananaw nun ng simbahan, pag masyadong bata, parang hindi pa naangkop na maging santo, baka hindi pa na naintindihan daw. Ay, may ganun. Parang may magiging santo. May ganun pala. Subalit, yung mga 1970s, nagpalit ang isip ng simbahan at sinabi, kung merong mga bata na magagaling mag-compose, magaling sa piano, o kaya mahusay sa gymnastics. Biro mo, mga bata yan na sa edad nila ay nakagagawa ng mga bagay, natalo pa yung mga may edad. Ouch. Kung magagawa yun, matatawag silang henyo o genius sa musika, gaya ni Mozart, 3 years old, nagko-compose na, no? Bakit hindi pwedeng ang isang 6-year-old, 7-year-old ay magkaroon ng malalim na kabanalan. Nagaling din naman sa Diyos. Amen. So, nung nagpalit ang pananaw nila, ginawang santo noong 100 taong anibersaryo ng Fatima noong 2017, ginawang santo yung dalawang magkapatid. At sa katunayan, nung hinukay kasi inilipat yung kanilang mga bangkay, inilipat sa malaking katedral ng Fatima na itinayo. Nung inilipat doon, nakita nila yung katawan ni Jacinta, hindi na agnas. It was incorrupt, no? So yun, pinakita talaga na ang Panginoon binigyan ng pagbabasbas yung mga santo. So yan yung, ngayon, matanong ko rin,
Ano pang mga apparition ang nabasa ninyo o napanood na ninyo bukod sa Fatima? Guadalupe. Siyempre, alam natin yung Lourdes. Alam natin yung Lourdes, yung apparition doon ng Mahal na Birhen, kung saan nagkaroon ng tubig na pinagmulan ng mga milagro. Ano pang alam nyo? Our Lady of Sa Guadalupe. Guadalupe, siyempre. Sa no? akin po, siguro yung Mary Habag Christian, yung apparition ni Mama Mary kay St. John Bosco. Oo. Yung sa dream niya. So ito, nagpakita sa isang santo. No? Oo. So, Sa akin po, dalawa, Medjugorje, saka Garabandal. Okay, so yan, medyo moderno na yan. Medjugorje ay 1970s ba yan? 1980. 81. Hanggang ngayon ay Hanggang up to now, no, nagpapakita pa rin. And then yung yung Garabandal 1961 to 65. Okay? Na meron din magagandang mga mensahe pero hindi natin tutukuyin ngayon. Okay, so ang punto na dito, talagang itong ang Mahal na Birhen, pinasinusugo ng Diyos para magdala ng mensahe sa atin. No? At yan ay mensahe na hindi lang para doon sa panahon nila, katulad noong 1917. Pero hanggang sa ngayon, meron katuturan yan para sa atin. At dito nga, ang talagang gusto nating bigyan pansin ngayon, dahil sa July 13 na parang petsa nung pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Fatima, kung saan inilahad niya yung tatlong sekreto niya, tutukoy nga na yung mga sekreto niya. Tayo po'y magmamarites. Marites na. Excited na ako sa Marites. Pachismis na maging Pilipino dyan. Pachismis na Kalau you looked at, I'm sure, done your own knowledge, research sa Fatima. Ano what are those secrets that you might recall? To summarize, yung 3 secrets ay, the first is yung the vision. Actually, according to Lucia, who wrote down the secrets, it is one secret with 3 parts. So the first part is about hell, the vision of hell. Pinakita kanila Francisco, Jacinta at Lucia yung impyerno, kung saan nila nakita ang paghihirap ng mga makasalanang napunta sa impyerno. At alam naman natin na pag ang isang kaluluwa ay nawala at napunta sa impyerno, walang katapusan yun. Walang katapusan na yung pagdurusa sa dagat-dagatan ako. Ang pangalawa naman na sekreto ay patungkol sa gera. Yung nababanggit ni Brother Rick kanina pa, na sinabi ng ating mahal na ina doon sa mga visionaries ng Fatima na kung hindi magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng mas malala pang gera. But alalahanin ninyo, 1917, yung apparitions. So the prophecy of a greater war na mag-uumpisa sa pontificate o sa papado ni Pius XI. Si Pius XI, naging pope siya, 1922. So, this was 5 years after ng Fatima. Kaya, in Fatima was actually a prophecy also. Kung sino yung magiging isa sa mga susunod. Which is Pius XI. At sinabi nitong second part of the secret na sa kanyang reign, mag-uumpisa yung mas matinding gera. And then, yung third secret na siyang pinakamahaba at reveal lang nung panahon ni John Paul II nung taong 2000. Isang napakahabang vision ito. Ang pinakamensahe niya ay yung persecution sa simbahan. Pinakita dito sa tatlong mga visionaries ng Fatima yung napakadaming mga pananampalataya na maghihirap dahil sa kanilang pananampalataya, at dito nila nakita yung the bishop dressed in white. Na ang impression nila, ito ay walang iba kundi ang Santo Papa who was cut down. Siya ay para bagang pinatay. At ayon kay sa tingin ni Pope John Paul II, siya actually yung Santo Papa na yun. Nung siya ay binaril siya on May 13. May 13, Fiesta ng Fatima. 1981. Kaya nung siya nag-recover mula sa assassination attempt sa kanya, yung bala na pumasok sa katawan niya, pinalagay niya sa corona
ng Fatima. Nilipat doon, oo. You're watching ETVN Philippines.